Magandang gabi po sa ating lahat. So, gising pa po ba ang lahat? So, ngayon po, ang mga oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang pong mga salita. So, maraming salamat din po sa nagandog po ng awitin, no? Kay Ate Pearl at hindi naman minsan-minsan po ng awit. So, sa gabing ito, so ako po yung una nagpapasalamat po sa inyo sa nagpa-unlock no, na umaten po sa gabi ito. At hindi naman sa mga bata. So, napakarami po palang bata po dito sa lugar na ito. At alam niyo po ba na mahal po ng ating Panginoon, lalo na po yung mga bata. So sabi nga po doon, di ba sa kanta na Jesus loves a little children, of the children of the world, red and yellow, black and white. So kahit ano pa pong lahi yan, so yan po ay mahal ng ating pong Panginoon. So kagaya po ng ating pong papag-aralan sa gabing ito, na may pamagat po ng God's love for man and the sinner's need of Christ. So mapapansin niyo po, makikita po natin dyan na yung pagmamahal, kung paano po ipinakita ng ating pong Panginoon yung pagmamahal po sa bawat isa po sa atin. At ngayon din naman sa part 2 naman ng ating pong papag-aralan ay the sinner's need of Christ. So bakit tayo pong bilang mga makasalanan, so bakit po ba kinakailangan natin yung ating pong Panginoon? So kagaya po sa inyo pong pag-attend po, di ba, sa imbis na sa kabila ng ating pong kapaguran, no, na ating pong ginagawa sa araw na ito. So nandyan po yung inyo pong pagsasakripisyo ng matin po sa pakinig sa inyo pong pakinig sa mga oras na ito. So nandyan po nakikita natin na pagpapakita nyo po yan ng inyong pong pagmamahal, lalo na po sa kanyang pong mga salita. So sa mga oras na ito, atin na pong papag-aralan ng unang part ng ating pong message. So, God's love for man. So, sa atin po, paano po ba natin ipinapakita yung ating pong pagmamahal? So, kagaya po sa mga bata, paano po ba natin pinapakita yung ating pong pagmamahal sa ating pong mga magulang? So, di ba lahat ng utos ng ating pong magulang is sinusunod po natin, no? Kung baka kahit di na po umutos si nanay, si tatay, sinusunod na po natin. Kasi yung iba, naghihingi po ng kapalit. So gayon din naman, di ba, sa mga gayon din naman makikita po natin sa ating pong Panginoon, no? No, kung paano po ipinakita ng Panginoon yung lubusan niyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. So sabi po sa Isaiah chapter 45 verse 18, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na naganyo sa lupa at gumawa niyaon, na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. So makikita na po agad natin dyan kung gaano po ipinadama ng Panginoon yung pagmamahal niya sa bawat isa po sa atin. No, sa kanyang pag-create pa lang po ng ating pong sanlibutan upang tayo po ay mayroong tahanan. So yung mga nakikita po natin sa kapaligiran, ito po yung mga puno, kabundukan, mga dagat po, di ba? So yan po yung napakalaking utang na loob na po natin sa Kanya. So yung itinatag po yan ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin na napaka-perfecto, no? Ngayon lang naman pong panahon niya yung parang nasisira na yung ating pong kalikasan kasi sa kagagawan lang din naman po ng mga tao. Pero nung nilikha po yan ng ating pong Panginoon, ito po ay napaka-perfecto po pala. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 7, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So kung maalala po natin, di ba, meron pong nilalang, ginawa yung ating pong Panginoon, yung ating pong mga unang magulang, sila Adan at Eva. So sila po ay ginawa ng ating pong Panginoon ay kagaya po sa kanyang wangis. So isipin po natin, di ba, na napaka-perfecto po pala na ginawa ng ating pong Panginoon sa ating pong mga unang magulang. Kasi kagaya po sa kanilang wangis. So talagang napakaganda po nilang pagmasdan kung yun po ay makikita po natin. So kaya lang, nung sila po ay nilikha ng ating pong Panginoon, no, sila po ay, di ba, nagkasala. No, yung tinukso po ng ahas si Eva at hindi naman nadamay po si Adan. So makita po natin doon yung talagang hinayang po natin sa kanila. Kasi kung tutusin, lahat na ng kailangan po nila ay nandun na. No? Talagang mismo nga, di ba, mga prutas, sari-saring mga prutas po yung nandun sa Garden of Eden, pero kumbaga lahat ng prutas
matitikman po nila. Pero sa isang pagkakamali lang po, di ba? So lahat po yun ay nawala. Sabi po sa Isaiah chapter 24 verse 5, ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon. Sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. So dahil po sa pagkakasala ng ating pong mga unang magulang, so ito po ay nagtuloy-tuloy na po hanggang sa ating pong panahon, di ba? Kung nakita po natin doon na mas palala na po na palala yung ating pong sitwasyon sa panahon pong ito. Kumbaga mas dumadami na po yung mga krimen na nangyari po sa atin. Kaya nga sinasabi niya na dumna, no? Para nakita po yung ating pong sanlibutan ay mas naging matindi na po. At sinasabi niya na kapag sa kabila no, nangyayari po yung mga ganyang mga krimen kapag ating pong sinasalangsang yung kautusan, lalong-lalo na po sa ating pong Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 24 verse 6, kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsitahan doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangangilan ang tao. So, sa pagkakasala po ng ating pong mga unang magulang, ito po ay nagsilbing sumpa dito sa ating pong sanlibutan. At sinasabi rin po dyan na lahat po ng mga nananahan sa lupa ay pwede na pong magkasala. Kasi nga po, di ba, nagkasala na po yung ating pong mga unang magulang. So, ito na po yung magsisilbing damay-damay na po ito hanggang sa ating pong panahon. At makikita rin po natin dyan, di ba, hanggang sa panahon po nila Noah, hanggang sa panahon po nila Lot. Yung sa panahon, di ba, ni Noah, yung ginunaw po yung mundo gamit yung tubig. So marami po di bang namatay at ganyan din naman sa panahon ni Lot nung sinunog po yung Sodoma and Gomorrah, di ba? Sa pamamagitan po ng apoy. So sinasabi niya na yung lahat po ng nananahan po dito sa lupa ay may tsansa na pong mamatay dahil po sa kasalanan na ating pong ginagawa at ganyan din naman sa kasalanan ng ating pong mga unang magulang. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So dahil po pala sa kasalanan, so doon na po nangyayari na tayo po'y namamatay. So kahit naman di ba sa ating pong panahon, napakatakot na po pag ating pong makikita dahil nga po sa kasalanan ng tao nung pumasok po dito sa ating pong sanlibutan na ating pong nararanasan sa ating pong panahon. Di ba kagaya nga po ng ating pong napag-aralan sa gabing ito ay kagabi, nung tayo po ay nasa huli na pong mga panahon. So kahit tanungin pa po natin yung mga matatanda po, di ba, kung saan po yung mas nakakatakot na panahon, kung doon po ba sa mga kapanahunan nila o sa ating pong panahon. Kahit naman po, di ba, sa mga bata kung gaano na po kababait yung mga bata po ngayon kaysa sa mga bata po noon. Di ba kapag sinasaway po yung mga bata noon, so kahit titigan lang po ng magulang po nila, tumatahimik na. Pero pag yung mga bata po ngayon titigan nyo po, so di ba tititigan din po kayo ng masama. So ganoon na po katindi yung ating pong panahon sa ating pong nararanasan dito sa sanlibutan. So sabi po sa Ezekiel chapter 18 verse 23, mayroon baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama, sabi ng Panginoong Diyos, at hindi baga mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. So dapat sa atin pong mga sarili, dapat meron din po tayong katanungan na kung yung atin po bang pamumuhay sa sanlibutang ito ay nakaakma po doon sa landas ng ating pong Panginoon. So kung tayo po ba'y dapat mapag-isip-isip din po natin na bakit po tayo gagawa ng kasalanan kung yun po ba'y dadala din po sa ating pong kapahamakan at kamatayan. At kaya sinasabi diyan na dapat sikapin po natin na lumapit sa ating pong Panginoon kasi yung Panginoon po ang siyang maghihiwalay po sa mga lakad na hindi po nakakatuwa sa Kanya. So kung tayo po'y patuloy na magpapasako po sa Kanya, so siya po ang magsisilbing gagabay po sa bawat isa sa atin upang makaiwas po tayo sa paggawa ng kasalanan. Sabi po sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ang Panginoon
ang kasamaan nating lahat. So makita po dyan na tayo pong lahat ay isang, doon po sa mga taong hindi po nakakakilala, no, sa ating pong Panginoon, o sa mga hindi po sumusunod sa Kanya. So tayo po ay pala yung mga tupang naligaw. So hindi ba makikita po natin sa isang kawan yung mga napakaraming tupa. At meron naman pong, di ba meron po sa isang kawan, no? Meron pong, sa isang kawan po, meron pong isang nagbabantay po doon, yung isang pastol. So kapag once na nawala o may isa man pong nawala sa kawan na yun, di ba wala pong ibang gagawin yung nagpapastol na yun, kundi hahanapin po yun kasi yun po ay kasama doon sa bilang kahit isa man lang po yan. So ganun din naman po sa ating pong Panginoon na kahit isa po yan ay napakahalaga po yan sa Kanya. So wala po yan siyang gagawin kundi abutin po tayo at gayon din naman kung willing din naman po tayong magpaabot po sa Kanya. At makita din po natin dyan na yung pagsasakripisyo ng ating pong Panginoon sa atin. So ganun po kalalim yung pagmamahal na ipinadama sa atin ng Panginoon, no? Makikita din natin doon na hindi po makasarili yung Panginoon sa atin. Kasi nga, di ba, isinakripisyo niya yung kanyang pong buhay para matubos po tayo sa ating pong mga kasalanan. Di ba, sinasabi diyan, ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. So, biruin niyo po na napakarami pong tao dito sa mundo, pero siya lang pong nag-isang nagsakripisyo po nun. So, tayo po ba, handa po ba tayong itaya yung ating pong buhay para sa iba? Na napakahirap po, pero siya lamang po ang nakagawa nun. So, wala po tayong ibang gagawin kundi sumunod po sa Kanya. Yun na lang po yung hinihintay ng ating pong Panginoon. No? Pagsisihan po natin yung mga kasalanan nating ginawa at tayo po'y bumalik po sa Kanya. Ano? At sundin po natin yung mga utos na Kanyang dapat na ibigay po sa bawat isa po sa atin. So sabi po sa Isaiah chapter 53 verse 7, siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa kanya ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. So yung Panginoon po natin ay inahintulad po sa isang tupa. Di ba yung karakter po ng tupa, kahit na ano pong gawin po dyan, so hindi po yan di ba umiimik, kahit na katayin na yan, kahit gilitan na yan ng sa liig nila, pero hindi po yan nagrereklamo. So makikita nyo na lang po yung kanya pong mga mata ay meron pong mga luha. So ganyan po inahihintulad ng ating pong Panginoon sa isang tupa. Di ba nung siya po, kung maalala po natin, nung siya po pinako po sa cross, di ba hindi naman po natin di po natin nakita doon yung pagrereklamo niya, no, kahit na pinasan sa kanya yung cross na napakabigat, no, kahit na ipinakaw po siya sa cross, tapos siya po ay inaangat po sa taas. So di ba wala po tayong narinig na pagrereklamo po sa kanya. So biruin niyo po, anak na po siya ng ating pong Ama, pero Diyos na po siya, pero ganun po ipinakita ng ating pong Panginoon yung kanyang pong pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Ganun po niya ipinakita yung pagpapakumbaba sa kanya pong sarili. So nawa yan po yung makita natin na dapat sa bawat isa po sa atin, no, na mayroon din pong pagpapakumbaba sa atin. So hindi lang po kaagad na basta kunting marinig lang po natin, panting na po kaagad yung tenga po natin, di ba? So kunting marinig lang yung pangalan mo sa mga masamang bagay, nandun na po kaagad yung kung ano-ano na po yung sinasabi po natin. So alalahanin po natin yung Panginoon natin, di ba, na siya po, kung yung ganyan na nga po yung ginawa sa kanya, di ba, dinuraan pa siya at pinainom pa ng suka. So ganun po yung ginawa nila sa ating pong Panginoon. Kaya dapat makita po natin ang bawat isa, no, kung paano po nagsakripisyo yung Panginoon sa bawat isa po sa atin. No, at wala rin po yan sa pagsasakripisyo po natin dito sa mundo. So sabi po sa Proverbs 3 verse 12, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. So pinapakita po dyan na kapag tayo po pala ay mahal ng ating Panginoon, so nandun din po pala yung pagsaway niya sa atin. So magpasalamat pa nga po tayo na tayo po yung sinasaway niya. Di ba kagaya rin po sa mga bata, no, kapag sinasaway po natin yung mga anak po ng ating pong nanay, tatay, di ba sinasabi din po natin na yung iba sinasaway nila kasi di ba mahal po natin yung anak po natin. Ayaw po nating mapahamak po sila.
So ganyan din po sa ating pong Panginoon, no, na kagaya po ng nabuhay po yung ating Panginoon dito sa mundo. No, lahat po ng kanyang buhay ay kanya pong binabahagi o naging kasama po doon yung kanya pong Ama. So lahat ng kanyang ginagawa dito sa sanlibutan ay nakadepende po yun sa kanyang Ama. So kaya nga 'di ba yung siya po ay nabuhay po dito sa mundo. So lahat ay wala po siyang naging kasalanan kahit isa. So napaka-perpekto po yung kanyang naging buhay po dito sa sanlibutan. So biruin niyo po yung kahalagahan po talaga sa naging karakter po ng ating Panginoon. 'Di ba kahit na pagod na siya sa pagtulong sa kanyang sa kanya pong tatay sa pagtatrabaho, 'di ba kasi yung naging trabaho po ng kanyang tatay ay karpentero. So yun po yung tinutulong niya doon sa kanyang tatay. Pag-uwi niya po sa bahay, 'di ba? Ang sarap. Kung sa ating nga po, 'di ba, napakasarap na po ihiga sa bahay kapag galing to sa trabaho, tapos masarap na po, 'di ba, i-relax. Pero hindi po ganoon yung Panginoon. Tumutulong pa po siya sa mga gawaing bahay. At pagkatapos noon, mas umaakit pa po siya sa mga bundok at nananalangin po sa kanya pong Ama. So ganun po yung naging buhay ng Panginoon dito sa sanlibutan. So makikita po natin dyan na ipinapakita po yun ng Panginoon sa atin na upang mas grabe pa po pala yung napagdaanan ng Panginoon kaysa po sa napagdaanan po natin dito sa sanlibutan. So sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makita na po natin dyan na maging ang kanya pong Ama na nagsakripisyo po, na isinakripisyo niya po yung kanya pong anak. At gayon din naman yung ating pong Panginoon, na isinakripisyo niya po yung kanya pong sarili nung time na siya po pinako po sa cross. So makita po natin dyan na napakasakit po yun bilang sa kagaya po sa ating pong mga ama, di ba, na makita po natin na yung anak po natin nagsasakripisyo po sa atin. So kaya po ba natin yun, na makita po natin yung anak po natin nagsasakripisyo na para po sa atin, no? Pinapahirapan kung ano pong ginagawa, no? At mamatay po para sa bawat isa po sa atin. Di ba napakasakit po yun na makita po natin na yung anak natin ginaganon? So ibig sabihin, pinapakita po na maski yung ating pong Panginoon at gayon din naman yung kanyang pong Ama, no, na ganun po kalalim yung pagmamahal po sa bawat isa po sa atin. Tapos tayo ngayon, di ba, paisi-isi na lang sa buhay. No, hindi na po natin pinabantayan kung yung ating po bang pamumuhay ay nakatuon po sa ating pong Panginoon. Kaya nawa makita po natin dyan na sa ating pong pamumuhay, kailan makita po natin yung, bigyan po natin ng pagpapahalaga yung naging sakripisyo po ng ating pong Panginoon nung siya po'y nabuhay po dito sa sanlibutan. So di ba ganun po kabigat yung dinanas niya. Pero sa atin, makaranas lang po tayo ng kunting problema. Di ba? Ganun na po kagad yung pagrereklamo natin sa ating pong Panginoon. Di ba meron po sinasabi sa verse na, yung verse na 1 John 4:8, God is love po, di ba? So lahat naman po siguro alam yan. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero kung nakadanas po tayo ng pagsubok, so pag-ibig pa po ba ang Diyos? Diba nandun na po yung pagsisisi natin sa Kanya. Kahit kunting ano lang. Diba? Pero hindi po natin naisip na yung naging sakripisyo po pala ng Panginoon ay mas mabigat pa po sa bawat isa po sa atin. Kaya nawa makita po natin dyan na kung paano po yung pagmamahal na ipinagkaloob po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Yan po yung maisalamin natin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Hindi po yung nauubusan na po agad tayo ng pasensya. Kasi kung tutuusin po, kaya po ng Panginoon makaalis po doon kung Kanya pong gagamitin yung Kanya pong kapangyarihan. Pero hindi niya po yun ginawa kasi gusto niya po maipakita sa atin na bilang tao, kaya rin po naman natin yung lakarin kung tayo po isusunod sa landas o sa mga pinapayo po sa atin, so atin pong nababasa. Kaya yan din po yung kahalagahan na dapat meron din po tayong pagbabasa po ng Biblia kasi yan din po yung magsisilbing magagamit po natin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Kasi minsan sa mga nararanasan po nating pagsubok, di ba? So kung meron po tayong nabasa, yan po yung magsisilbing pampalakas pa po sa bawat isa po sa atin. So sa sunod po natin na part, the sinners need of Christ. So sino po ba dito yung hindi na po nagkakasala? Yung sa tingin po ba nila na banal na yung kanila pong ginagawa?
Kasi kung lahat po tayo, hindi na po nagkakasala, hindi na po natin kailangan to. Hindi na po natin kinakailangan yung ating pong Panginoon. So sabi po dito sa Romans chapter 8 verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. So makikita po natin dyan yung kautusan ay hindi po kayang baguhin po yan sa bawat isa po sa atin, kundi kinakailangan, sinasabi po dyan na kinakailangan po yung tulong ng ating pong Panginoon. Kasi yung kautusan, kagaya rin po yan ng salamin. Di ba, pag titingin po tayo sa salamin, kaya po bang baguhin ng salamin yung sarili po natin? Kaya po ba tanggalin yung mga dumi sa mga mukha po natin? So di ba hindi po, kundi tayo pa rin po yung tatanggal nun sa atin. So ganun din po yung ating pong kautusan. So hindi po yan kaya magligtas po sa atin, kundi iyon po tayo pa rin po yung makakagawa niyan sa tulong din po ng ating pong Panginoon. So sinasabi niya na kinakailangan pa rin po ng tulong niya upang tayo po ay maligtas sa mga ginagawa po nating kasalanan. Kaya nga di ba na ano po natin kanina na sinakripisyo po ng ating pong Panginoon yung kanya pong sarili upang tayo po ay matubos sa ating pong mga kasalanan. So sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So sinasabi niya na, malinaw po na sinasabi na yung kabayaran po pala ng kasalanan ay yung kamatayan. Kaya nga po di ba kung maalala po natin na nagkasala po si Adan at Eva. So yun na po yung sumunod-sunod na po hanggang sa ating po yung panahon. So marami na pong namamatay. So alam nyo, meron pong nakasulat po doon na sa buong 90, meron po kasi tayong 99 words. At yung sa Adan at Eva na yon, sa 99 words na yun, ay hindi po nagkasala. So yung atin lamang pong mundo, nung meron pong Adan at Eva, so yung atin lang po yung nagkasala. So bale, tayo po yung ginagawang panuoran ng mga yon. So kaya makikita po natin dyan na kung hindi po isinakripisyo ng Panginoon yung kanyang pong buhay sa atin, so baka wala na rin po tayo dito sa mundo, no? Baka nung panahon pa lang yun natapos na agad, no? Natapos na kaagad yung sanlibong panahon po natin. Sa Romans 6:22, datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bungas sa ikababanal at ang wakas ang buhay na walang hanggan. So sinasabi diyan na yung ating pong Panginoon nung siya po ay sinakripisyo niya yung kanya pong sarili sa bawat isa po sa atin. So tayo po pala ay lumaya na sa kasalanan kung tayo po ay patuloy na magpapasako po sa ating pong Panginoon. At gayon din naman kung tayo po ay lalakad, no, kagaya ng sa ating pong Panginoon, so tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay papalarin na masama po sa kaligtasan. So di ba, kaya sa atin, yan nga po yung kagandahan na sa inyo pong pag-attend sa pakikinig ng kanya pong mga salita. No, yan po ay nagsisilbing nabibigyan po natin ng kaluguran yung ating pong Panginoon sa inyo pong pakikinig sa ating pa pong mapapakinggan sa gabi-gabi ng inyo pong pagpunta po dito. Sa Acts chapter 4 verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So, sinasabi niya na mauulit po yan kung paano po nagsakripisyo yung ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ayan po ay mauulit din naman sa ating pong Panginoon. Kasi wala naman pong ibang magliligtas po sa atin kundi siya lang din naman po, di ba? So, makikita po natin dyan na kapag ibinigay po natin yung ating pong sarili sa Kanya, so, hindi na po natin kailangan na matakot pa kung ano pang mangyari po sa atin kasi kapag itinalaga na po natin yung ating pong buhay sa Kanya, hindi na po tayo matatakot na kung ano pong mangyari sa ating pong buhay kasi alam natin na yung Kanyang pong mga anghel ay gagabay po sa bawat isa po sa atin at yan po yung mag-iingat po sa atin kung saan man po tayo dadalhin ng panahon.
So sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So tayo po pala ay naligtas hindi po sa atin lang, kundi ito po'y pananampalataya natin sa ating pong Panginoon. So ito po'y kaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So kapag mayroon po tayong sa ating pong mga buhay, noon na meron po tayong may nangyari pong maganda sa atin. So 'di ba, wag po nating isipin na sa atin lamang po yung sarili, kundi yun po'y ipinagkaloob po ng Panginoon sa atin. Kung bakit po nangyari po sa atin yun. So meron pong purpose yung Panginoon po sa atin, kaya po nangyari yung mga bagay na yun. Sa 1 John 5:12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So napakalinaw po na sinasabi na kapag wala po yung Panginoon sa bawat isa po sa atin, so tayo po ay wala pong buhay na walang hanggan yung may pagkakaloob po sa atin. So di ba puro buhay na walang hanggan yung naano po natin. So kapag yan po yung natanggap po natin sa Kanya, so wala na pong kamatayan na makakaano po sa atin kapag yan po yung ipinagkaloob po ng Panginoon. So panghabang buhay na po yan, di ba? Ito po sa sanlibutan, hindi po permanently yung buhay po natin. Tayo po pwede pong mamatay, o kung tayo po ay pala rin na maaabutan po ng Panginoon. Pero pag yan po yung natanggap po natin sa bawat isa po sa atin, kasi ipapagkaloob po ng Panginoon niya kung sino man po yung makakaligtas, o kung sino po yung mananagumpay po dito sa sanlibutan. So, di ba parang napakahirap na po isipin na kinakailangan yung buhay po natin ay maging kagaya po sa ating pong Panginoon. Pero yung buhay ng Panginoon ay napaka-perfecto po eh. So paano po natin kaya gagawin yun, di ba? Kung iisipin po natin na tayong lahat ay napakahirap pong gayahin yun. Kasi sa mga ginagawa po natin sa araw-araw, di ba? Napakahirap pong gayahin yung ating pong Panginoon. Pero kung sinasabi niyo din po doon na kapag yung ating pong pagtatalaga po sa Kanya, yung ating pong lubusan, na ating pong pagsunod, so wala pong imposible yan sa ating pong Panginoon na Siya pong tutulong po sa bawat isa po sa atin. So sabi po sa Romans 8 verse 1, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. So kapag tayo po pala nasa Panginoon, so hindi na po pala tayo dadating po sa hatulan. Hindi na po maipapagkaloob yun sa atin, di ba, na kanina sabi doon na yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So hindi na po tayo hahantong doon kapag yung ating po palang mga buhay ay itinalaga natin doon sa ating pong Panginoon. So hindi na po tayo makakaranas ng kamatayan. Pero nakadepende pa rin po yan kung ano po yung kakahinatnan natin, kung ano pa rin po yung plano ng Panginoon sa atin, kung tayo po ba'y mamamatay dito sa sanlibutan. So sabi po dyan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. So kapag yung ating pong napapakinggan dito sa gabi-gabi ng ating pong pag-atin, kung ito po ay sinusundan natin at ating pong nilalakaran sa ating pong pang-araw-araw po nating pamumuhay, so tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yung Panginoon na po na nagsabi dyan na ito po ay katotohanan at nasa atin na din po yan, nasa atin na lang po yan kung ito po ba ay papakinggan natin o hindi po natin lalakaran. So sabi po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So lahat po pala ng ginagawa natin, ito may maging mabuti o masama. So ito po pala ay ating pong haharapin natin sa ating pong Panginoon. Kaya sa bawat isa po sa atin na tayo ay bilang makasalanan, dapat makita po natin yun kung ating po bang buhay ay naka-align sa ating pong Panginoon, sa ating pong pagsunod po sa Kanya.
So bago po ako magtapos, meron lang po akong ipapakita na illustration. So sa ating po nakikita, 'di ba? Meron pong itinanim diyan. So 'di ba parehas po silang tumubo. Yan. So pero sa pag lumipas po yung mga panahon, so yung dalawang tanim na yon, so ano po nakita niyo diyan? Yung isa po ay malaki at yung isa naman po ay maliit. Pero makikita po natin yung kaibahan po nila. Sa malaking puno, napaka-ikli po ng ugat niya, pero sa maliit na puno, napakalawak, no, napakalalim ng ugat niya. So, yung dalawang puno na yan, nakaranas po ng tagtuyo, nakaranas din po ng malakas na bagyo. So, atin pong alamin kung ano pong nangyari po doon sa malaking puno. So, yung malaking puno po na yon ay natumba. So, bakit po kayo natumba yung malaking puno? Kasi po, di ba, napakaliit po ng ugat niya. Pero titingnan po natin sa isang puno. So, yung puno na yan na maliit po kanina, so siya po ay nanatiling nakatayo. So, makikita po natin dyan na wag po tayo magbe-base sa tipong mga nakikita na kahit man ito ay wag po natin i-base yung ating pong nakikita sa kanila. Kasi hindi po natin alam na sa mga oras man ng pagsubok, diba sila pa po yung mas nakakatayo. Bagamat na ganun man po yung mga tingin natin sa kanila, pero hindi po natin alam na sa oras po pala ng mga kagipitan, so sila pa po wala yung mas naninindigan sa ating pong Panginoon. Kaya nawa sa ating pong nakita po dito, no, na sa illustration po na yan, nawa yung ating pong mga ugat ay nakatanim po, ay nakaugat po doon sa ating pong Panginoon. So kaya sa natin pong napag-aralan sa gabing ito, nawa yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, ayun po yung maibalik po natin kung gaano po kalalim yung ugat ng ating pong pagkakilala natin, pagmamahal po natin sa Kanya. So yun din po yung dapat na maipadama po natin doon sa ating pong Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, nawa ito po yung magsilbing paalala po sa bawat isa po sa atin. Huwag na po nating asahan o kapitan pa yung ibang tao kasi di po natin alam kung yan po ba yung mga taong yan ay iiwan din po tayo. Pero kung sa ating pong Panginoon po tayo kakapit, so panghabang palagi na po hindi po maiiwan niya yung Panginoon hanggat tayo po ay nagtatapat po at sumusunod po sa Kanya. At siya rin po yung wala na pong iba kundi siya lang din po yung dadala po sa atin patungo po sa kaligtasan at kaagipan din po yun ng buhay na walang hanggan na ipapagalaw po sa bawat isa po sa atin. Magandang gabi po sa atin.